Dumalo ang Diamond Star na si Maricel Soriano sa pagdinig sa Senado noong Martes ng umaga May 7, 2024. Ano ang dahilan ng pagdalo ni Maricel? Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Bakit nasa Senate hearing si Maricel Soriano? Maricel in Senate. Dumalo ang Diamond Star na si Maricel Soriano sa pagdinig sa Senado noong Martes ng umaga May 7, 2024. Ang pagdalo niya ay upang linawin ang umano'y pagkakasangkot na kanyang pangalan sa tinatawag na PDEA leaks na iniuugnay siya at si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na droga. Dawit ang pangalan ni Maricel sa sinasabing listahan ng mga personalidad na target ng operasyon kontra droga sa isang condominium unit sa Rockwell, Makati City noong March 2012. Ngunit ayon sa testimonya ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales, hindi natuloy ang operasyon dahil umano'y namagitan si dating Executive Secretary Paquito Ochoa ng Administrasyong Aquino. Si Maricel Soriano ay dumalo sa pagdinig sa Senado sa paanyaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dito ay tinanong ni Senator Bato si Maricel kung sa mga nag-viral na dokumento, sa tingin ba niya na may katotohanan ang mga nasabing dokumento. Sinagot ito ni Maricel na unang-una ay hindi niya alam ang tungkol sa dokumento. Nalaman na lang niya ito nang ipakita sa kanya dahil hindi raw siya nagbabasa ng mga tungkol dito at diin niya pa na wala siyang alam. Kasunod naman ang tanong ni Senator Bato kung nagmamay-ari ba ng property si Maricel sa Rockwell sa Makati City. Hindi naman ito itinanggi ni Maricel dahil malinaw na opo ang kanya naging sagot. Ngunit paglilinaw niya na naibenta niya na raw ito noong 2012 at hindi na siya nakatira doon. Ngunit dahil matagal na ang panahon nakalipas, hindi na matandaan ni Maricel kung anong buwan niya ibinenta ang kanyang unit sa Rizal Tower. Tanong muli ni Senator Bato kung siya ba talaga nagmamay-ari dati ng Unit 46C. Yes, Your Honor, yan ang tugon ni Maricel. Nang hilingin ni Senator Bato ang deed of sale ng condominium unit ni Maricel, agad itong sumagot ng oo at hahanapin niya ito. PDEA leaks. Nag-ugat ang usaping ito ng ininatahala ni Claire Contreras o mas kilalang si Maharlika na isang US-based vlogger sa social media, ang isang Philippine Drug Enforcement Agency's Authority to Operate and Pre-Operation Report na may petsa noon pang March 11, 2012. Hinggil sa naturang dokumento ay dawit ang mga malalaking pangalan na may kinalaman sa illegal na droga na sina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang aktres na si Maricel Soriano. Ngunit ayon naman kay PDEA Director General Moro Virgilio Lazo sa isang pagdinig noong April 30, 2024 sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang naturang mga dokumento ay hindi totoo. Marami rin ang haka-haka na baka AI-generated ang naturang dokumento o minanipula na kung sino man. Sa isang panayam naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na chairman ng Komite sa Naturang Investigasyon, naniniwala siya na totoo ang nasabing dokumento dahil malinaw raw ang pagkakasulat sa mga papel. Makikita rin daw sa mismong naturang photocopy na makikita pa ang mga punch holes sa mga fastener. Dagdag pa ni Senator Bato na ang mga sasakyan na nakasulat sa dokumento ay legitimate at pag-aari ng ahensya. Ngunit itinanggi naman ito ng PDEA. Sa hearing rin ay itinanggi ni PDEA Investigating Agent Jonathan Morales na totoo ang naturang dokumento. Klinaro rin ni Senator Bato na ang purpose ng kanilang hearing ay isang aid of legislation at aid of persecution. Gusto rin daw malaman ng senador ang katotohanan tungkol rito upang matapos na ang mga haka-haka. Maricel Soriano on house helpers who filed complaints against her. Matatandaan noong June 30, 2011 nang dumulog sa programang Isumbong Mo kay Tulfo ang dalawang babaeng napakilalang kasambahay ni Maricel Soriano para ireklamo ang umano'y pananakit nito. Ayon sa report, nagalit at nanakit daw si Maricel dahil hindi nito nagustuhan ang pagkakaayos ng mga damit na gagamitin niya para sa isang showbiz commitment. Sinipa umano ni Maricel si May, isa sa mga kasambahay. At bunsod nito, nagsumbong sa barangay hall ng poblasyon sa Makati City si May kasama si Camille, ang isa pang kasambahay, para ireklamo ang nangyari sa tahanan ni Maricel sa Rizal Tower ng Rockwell noong gabi ng June 29, 2011. Sa ulat naman ng 24 oras, bukod sa pananakit, inireklamo rin daw ang hindi pagpapasweldo sa dalawa. Umabot pa daw sa puntong kinuha ni Maricel ang kanyang baril upang patayin sila, ngunit pinigilan lamang umano ito ng kanyang anak. Umabot sa piskalya ang usapin matapos hindi maresolba sa barangay ang problema. Sa isa namang ulat noong October 2011, lumitaw na bagamat inamin umano ni Maricel na napagsalitaan niya ang mga kasambahay,
itinanggi niya na sinaktan niya ang mga ito. At noong March 2012 ay nabalitang nagkasundo na ang magkabilang partido na tapusin na lamang sa mapayapang paraan ang nangyaring hidwaan na umano'y bunga ng bugso ng kani-kanilang damdamin. At sa pagdinig sa Senado nitong Martes ay hindi nagtapos sa usapin ng condominium unit na pag-aari ni Maricel ang mga tanong ni Senator Bato de la Rosa dahil binanggit din niyang isang issue na kinasangkutan ni Maricel noon. Tinalakay din ni Senator Bato ang issue kung saan sinampahan ng reklamo sa Maricel ng dalawa niyang kasambahay na sa umano'y pananakit sa kanila. Sinasabing konektado ito sa di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ni Maricel. Tanong ni Senator Bato kung ano ang masasabi ni Maricel hinggil sa issue. Sagot naman ni Maricel na hindi ito totoo, pero nilinaw niya na totoo na mayroon siyang dalawang katulong noon pero ninakawan raw siya. Pahapyaw naman na tanong ni Senator Bato kung totoo bang binugbog ni Maricel ang dalawang katulong. Pagtatanggi ni Maricel na paano niya mabubugbog dalawa ang mga katulong. Dito ay nilinaw ni Senator Bato na kinukumpirma lamang niya kung ano ang nasa news report at nagpasalamat ito sa kooperasyon ni Maricel. Maricel Soriano's statement. Inamin ni Maricel na kinakabahan siya nang humarap siya sa pagdinig sa Senado nitong Martes. Dumalo rin ang mga senador na sina Jinggoy Estrada at Robin Padilla sa naturang pagdinig sa Senado. Malaking bagay ito para kay Maricel na makita ang kanyang mga kasamahan sa entertainment industry dahil nakatulong ito upang kahit papaano'y mabawasan ang kanyang kaba. Makikita sa mga lumabas na video ang pag-alalay ni Robin kay Maricel nang dumating ang aktres sa Senado. Si Senator Robin naman ang nagpaalala kay Senator Bato de la Rosa na may opisyal na pahayag si Maricel Soriano na nais itong ipabasa. Pinagbigyan naman ni Senator Bato ang kahilingan ni Maricel. Ayon rito, ay nakatanggap ng imbitasyon si Maricel na galing kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa isyong pinag-uusapan sa hearing. Dito ay humingi rin ng paumanhin si Maricel dahil hindi siya sanay sa mga ganito. Ito rin ang unang pagkakataon na makatanggap siya ng imbitasyon na humarap sa Senado at ito raw ay nakakakaba at nakakatakot. Ayon din kay Maricel na hindi malinaw sa kanya kung bakit naimbitahan siya sa hearing. Nagtataka siya dahil sa lahat ng mga tumistigo hinggil rito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyong naganap. Kaya naman humingi ng pasensya si Maricel dahil sa kanyang kalituhan. Ngunit mataas naman ang kanyang respeto sa Senado, sa mga senador, lalo na kay Senator Bato de la Rosa. Sa huli ay sinabi ni Maricel na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong siya sa pagsagot sa mga katanungan na ibabato sa kanya. Pero nakiusap siya kung tungkol naman sa mga legal na usapin na may legal na komplikasyon ay sana pagbigyan ng kanyang abogado na sagutin ito dahil hindi naman siya abogado. Dito ay pinakilala niya kanyang abogado na si Attorney Agnes Maranan ang sasagot sa usaping legal dahil mas nararapat ito na magpaliwanag. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!